Nagalit ako kay Mia kuya dahil hindi ko alam kung ano ang aking kasalanan na iniiwasan ako nito. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya kung bakit niya ako iniiwasan. Marami pa akong mga text at tawag sa kanya. Ngunit kapag siya ay tinatawagan ko, ay nakapatay ang cellphone niya at hindi rin ito nagre-reply sa mga text ko. Gulong-gulo man ang aking isipan kuya, ay hinayaan ko na lamang. Pinagpatuloy ko ang aking pagtatrabaho. Ngunit hindi rin ako makapag-concentrate sa aking trabaho dahil sa pag-iisip ng ginagawa ni Mia sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya ito nagagawa sa akin. Bakit niya ito pinaparanas sa akin. Hindi ko alam kuya. May pa-text-text pa siya ng mahal na mahal niya ako, pero bakit niya ito ginagawa? May isa sa pamilya niya kuya ay ayaw din magbigay ng dahilan kung bakit umiiwas si Mia sa akin. Hindi ko na talaga alam. Yun bang para bang pinagkaisahan nila ako kuya na hindi makalapit kay Mia. Naisip ko kung may kinalaman ba si Jerome dito. Sana nga wala. Dahil kapag malaman ko lang kuya na mayroong kinalaman si Jerome sa pag-iwas ni Mia sa akin, ay hindi ko lang alam kung anong pwede kong gawin sa kanya. Sinubukan kong mag-try na mag-reach out sa mga kaibigan ni Mia. Babaka sakali ako na baka alam nila ang dahilan kung bakit umiiwas si Mia sa akin. Hanggang nakipag-communicate ako sa isang malapit niyang kaibigan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jeline. Tinanong ko si Jeline kuya kung may idea siya sa mga nangyayari kay Mia. Sorry Ronald, pero wala akong idea eh. Ang totoo nga tinitext ko rin ito at tinatawagan pero hindi siya nagre-reply at hindi rin sumasagot sa mga tawag ko. Ganon din sa akin, Jeline hindi ko na talaga maintindihan dahil ng mga previous na araw ay okay naman kami. Pero ngayon bigla na lang na ako iniiwasan. Tapos palagi niyang tinetext sa akin na mahal na mahal daw niya ako at babaonin daw niya yung aking pagmamahal. Babaonin saan? Bakit? Saan siya pupunta? Lalayo ba? Sunod-sunod ang mga tanong ko kay Jeline. Ronald, ako man hindi rin alam yung mga sinasabi mo iyan dahil alam mo naman yung best friend ko na yan. Malihim masyado. Kahit nga sa akin na best friend niya hindi ko rin alam kung bakit
kanya iniiwasan. Madalas sinasabi sa akin yung mga happy moments niyo. Pero ngayon hindi man lang niya ito sinasabi. Sorry wala talaga akong may bigay na impormasyon sa'yo kung bakit bigla na lang nagbago si Mia. Bang may papayo ko lang, bigyan mo lang siya ng panahon. Baka naman may problema lang sa loob ng pamilya nila at ayaw ka na niyang sabihan para hindi ka na rin ma-stress siguro. Intindihin mo na muna yung best friend ko, Ronald. Kung totoong mahal mo siya, intindihin mo na muna. Sabi ni Jeline na best friend ni Mia at pinakinggan ko naman si Jeline, kuya, at hinayaan ko na muna si Mia. Kung ano ang gusto niyang mangyari ay siya na lang ang bahala. Kung kailan siya magpaparamdam sa akin, kung kailan niya ako sasagutin sa aking mga text at tawag, ay bahala na siya. Basta isa lamang ang alam ko, mahal na mahal ko ang aking nobya at kahit ganito pa ang ginagawa niya sa akin, kuya, ay hindi ko makuhang lubos na magalit sa kanya. Yun nga lang, magulo lamang ang aking isipan dahil sa mga ginagawa at pinapakita niya sa akin. Dati, masayang-masaya kami kapag lumalabas kami. Para bang kami lang ang tao kung kami ay magkasama. Naalala ko pa noon nung minsan kaming magkasama sa isang resort. Masayang-masaya kami noon dahil nagkukulitan at kakatuwaan kami noon. Wala kaming pakialam sa mga ibang tao. Basta ang alam namin ay ini-express namin sa bawat isa ang aming pagmamahal. Pero bakit nagkaganito? Bakit bigla na lamang ay hindi na ako kinakausap ni Mia at bigla na lamang ay hindi na niya ako pinapansin? Bawat umaga, kuya, sa aking paggising ay nakakatanggap ako ng sweet na messages galing kay Mia. At nakalagay palagi sa messages niya na mahal niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa kanya. Ngunit kapag i-replyan ko naman ito ay hindi naman nagre-reply. Kapag tawagan ko naman ay patay naman ang cellphone niya. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari. Bahala ka na, Mia. Kung kailan ka magparamdam sa akin, ikaw nang bahala. Pinagpatuloy ko ang aking trabaho, kuya. Isang gabi noon ay habang pauwi ako sa aming bahay, kinabi na kasi ako at marami kasing tinapos na paperworks sa opisina. Kaya minabuti ko na lamang na mag-overtime. Dagdagan pa ng magulong isip sa mga nangyayari sa amin ni Mia. Kaya nag-overtime na lamang ako para malibang na rin. Habang nagdadrive ako pauwi ng bahay, kuya, ay meron akong namataan na sasakyan na sumusunod na naman sa akin. Sabi ko sa aking sarili ay, eto na naman ba? Baka sa pagkakataon na ito
hindi na ako makakaligtas. Sabi ko pa sa aking sarili, kaya inihinto ko na ang sasakyan at desperado kasi ako ng mga panahon na iyon at gusto kong harapin kung sino man yang sumusunod sa akin. Sa kanya ko ibubuntong ang lahat. Hinanda ko ang aking baril, kuya, at buwaba ko ng sasakyan. Hinaharapin ko kung sino man yang sumusunod sa akin. Pagkababa ko ng sasakyan ay puminto rin ang sasakyan na sumusunod sa akin. Ay buwaba na isang lalaki. Isang lalaki lang ang buwaba sa sasakyan, ngunit hindi ako ng kumpiyansa dahil baka may mga kasama pa ito sa loob. Kumusta bro? Bati sa akin ng lalaki na buwaba ng sasakyan. Kilala mo ako? Pwede ko bang malaman kung sino ka at kung ano yung pakay mo sa pagsunod mo sa akin? Sabi ko sa aking kausap. Okay. Hindi mo na ba ako natatandaan? Bagay ko yung tinignan ko ito at doon ko napagtanto na yung nakasuntukan ko pala yun sa office. Si Jerome. Anong ibig sabihin nito, Jerome? Ikaw ba ang may pakana sa pagpatay sa akin? Tanong ko sa kanya. Huwag kang magalala. Hindi ako sumunod sa iyo para patayin ka. Sumunod ako sa iyo kasi sasabihin ko sa iyo na wala ka namang kalam-alam. Kawawa ka naman, Ronald. Ano ibig mo sabihin? Asan yung nobya mo? Sabi niya sa akin, bagay na nagpanting ang aking tenga. Hinawakan ko siya sa kwelyo ng kanyang damit at anong ibig mo sabihin? Na sa'yo si Mia? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag mo siyang gawa ng masama, Jerome, dahil kung hindi, malalintikan ka sa akin. Ops. Kalma lang. Wala sa akin ang nobya mo. At lalong wala akong gagawin na masama sa kanya. Ang totoo, ang nobya mo ay nasa bahay nila. Ayusin mo ha. Ayusin mo dahil hindi ako natatakot sa iyo. Alam ko naman na hindi ka natatakot sa akin, Ronald. At alam ko rin na parang merong lahing pusa ka dahil wala buhay ka pa rin hanggang ngayon. So ibig sabihin ikaw nga ang may gawa ng pagpapapatay sa akin. Kung hindi ka slow, malalaman mo. Pero kung slow ka, ay hindi mo malalaman. Umigas ang kamao ko, kuya, at tumama ito sa mukha ni Jerome. Bagay na nagsuntukan kaming dalawa. Wala itong panama sa akin, kuya. Bugbog sarado ito. Kaya sinabihan ko siya na sa susunod, kung maghanap siya ng away sa akin, sisiguraduhin niya na makaya niya ako. Iniwan ko siya sa lugar na kung saan kami nag-aaway. Nag-drive ako pauwi at habang nag-drive ako pauwi ay nagre-ready ako dahil baka may susunod na naman sa akin ng mga alagad niya. Mabuti naman at wala naman. Umikot-ikot muna ako ng mga ilang oras para iligaw kung sakali meron man na sumunod sa akin.
Nung matansya ko kuya na mukhang wala naman, ang sumusunod sa akin ay dumiretso na ako ng bahay. Pagdating ko sa bahay ay hindi mawala sa akin isipan na si Mia ay naroroon lang naman pala sa bahay nila. At anong ibig sabihin ni Jerome na wala akong kaalam-alam sa nangyayari sa akin nobya?